Good morning, Father. Yan na po kita sa ikadoseng Domingo kan ordinaryong panahon. Kapag ka sinasabing ordinaryong panahon, pinagpupuro-puro pa niya ito ay na mga libong ministeryong publiko kan sa tuyang pagurangnan. Ang sa iyang pagbalanibog kay Marhay na Mareta, ang pagulong, kasi ang padapos na pag-ibukan misyon kay Diyos Ama. Niyan daw na batid niya ito sa satuyang Ebanghelyo na pagkatapos ni Jesus magbalangibog kay Marhay na Mareta asin magulong or ang sa iyang public ministry na napagalan ay karurangan. Sa iyang kapagalan, sabi niya, let us go to the other side. Ano ang buod sabihin kay ni? Gusto niyang magpahingalo. Dakol-dakol ang sa iyang inipo na siyempre napagalman ang nakurangan. Kaya nag-agda siya sa balyong lugar. Habang sinta ng pabalyo, nagkaigwa ni Subasko. Subasko ang gawi sa ating bitian na sa diri inaasahan ng pagkakataon, nagkaigwa ng mga mapupusog na duros, paros, asin nagkaigwa ng haralang hawon na alon. And suddenly, ining mga fishermen na kaiba niya, remember that the apostles and the disciples of Jesus were skilled fishermen. Yan yung una natin tatandaan. Mga parasira, si Jesus sa rong karpintero kay makubagaan profesyon ni St. Joseph. Pero sa tahaw kan kanibisilan, sa tahaw kan bagyo, ang ginahoy sa mga parasira si Jesus. Na samantalang sindaan may mga experience sa mga balon na nagpuon, sa mga duro, sa mga hangin, mga pupuso. Pero si Jesus ay ginahoy sa mga parasira. Nagpapahiling lamang na yaon ang sa indang dakulao ng pagtitiwala sa tuyang kagurangan. Ang nasado na Ebanghelyo niyan, igwaning tulong magagayon na mensahe. Una, dili ta maiiwasan sa buhay ang mga bagyo. Dili maiiwasan sa buhay ang kalibisilan. Dili ta maiiwasan sa buhay na ang sa tuyang pamilya, kita mismo nag-aagi sa kahorasaan. Sigurado ako may mga nagsisimba niya na ikwanin dako-dako ang problema na kung minsan diri na aram ko na ang ligibuan. That is the first message. Human as we are, nag-aagi kita sa kalibisilan. Nagkakaikwaning bagyo sa satuyang buhay. But sabi nga ni sa ato na Ebanghelyo, do not be afraid. Because the second message is this: Jesus is in our home. Yada si Jesus sa bangka kay sa tuyang buhay. Kung minsan, diri talang naiimod si Jesus sa bangka sa ato na buhay. Diri tayong pupukaw si Jesus na pareho sa Ebanghelyo sabi ni turog si Jesus nagpapahinalo. Kita, inpapaturog ka sa Jesus kasatuyan ng mga puso, kay diri kita nagagahoy sa iya pag-igwa kita ng nanagpuon na problema. Ikatulo na mensahe, kung magahoy kita sa kagurangan, malalagpasan ta ang mga bagyo kay ng buhay nato. Magayon ang tulong mensahe na ini, kay ang buhay niyan sintamo
puno ng pagkatakot. Damo sa aton natatakot mamatay. Damo sa aton niyan natatakot na magkaiwan ng gera, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Damo sa aton niyan may mga helang na dinadara na dahol-dahol na ang pagkatakot na nagrarani na kita sa kaganayan. Dahol sa aton niyan, may mga problema sa pamilya, nagigiriran. Pero mga tugang, sabi nga ni ang kagurangan, it is I, do not be afraid. Sabi niya, kaibuhan ka lang magtiwala, kaibuhan ka lang magkaigwaning pagtubol. Ninhuli ka na ika may iwasan ng bagyo sa buhay ka. Ang kagurangan, yaon sa pag-antabay sa lambang sa roka sa tuya. Pero ang kaibuhan, iyoan sa tuyang hararong na pagtubol. Yada pero yan kagurangan, sabi ko nga ni, God is always in our hope. Kaibuhan na lang, bukawon ang presensya kan Diyos sa satuyang puso. Diri ang kagurangan na nagtuturo, pinapatulog na ang puso, tanganing malingawan ang kagurangan. Kaya kung minsan, ang problema nagiging magawan. Kay diri man kita nagpapatapang o naghahagad ng danon sa kagurangan. Igwanin mo kayo na kasabihan sa English, if problem knocks you down on your knees, you are in a perfect position to pray. Pag kita napalungkal, napaluhod dahil sa problema, iyon na iyan ang pinakamarahay na posisyon tanganin kita mapagirundong na kaibuhan ng magpangadji, maghagadanon sa kagurangan. Sabi sa rong kanta, there is always a rainbow after the rain. Life is full of challenges. Not all the time we get what we want. But don't despair, my dear. There is always a rainbow after the rain. May mga problema man kita, may mga inaagihan man kita. But with the help, with the guidance, with the strength given to us by the Lord, malalagpasan tayo ng problema. Always remember, ang sinasabi ka sa tuyang kagurangan, it is I, do not be afraid. Ang tataramon na do not be afraid, mahihiling sa Biblia 365 times. How many days do we have in 1 year? We have 365 days in 1 year. And God is always reminding us, do not be afraid 365 times. That means, do not be afraid 365 days a year. Because the Lord is with us. Ang pangalan niyo mismo nagsasabi, Emmanuel, God is always with us. It is I, do not be afraid.